Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos naming Ama na mapagpala sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at muli po kami nakalapit sa inyong paanan, Panginoon. Salamat po sa mga panalangin ng bawat isa na inilapit sa inyong, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang siyang tutugon, Panginoon, sapagkat kami po ay tumatawag sa Diyos na buhay na nakakarinig ng aming mga panalangin. Salamat po sa mga biyayang pagpapala na ginagawa niyo po sa aming buhay, sa kalakasan po na meron po kami na nagmumula sa inyo, Panginoon. Nalangin ko po na hawakan niyo po ang programa. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Scripture reading, Psalm chapter 18, verse 34 to 50. He teacheth my hand to war so that a bow of steel is broken by mine arms. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my step under me, that my feet did not slip. I have pursued mine enemies and overtaken them, neither did I turn again, till they were consumed. I have wounded them that they were not able to rise, they are fallen under my feet. For thou hast girded me with strength unto the battle, thou hast subdued under me those that rose up against me. Thou hast also given me the neck of mine enemies, that I might destroy them that hate me. Then cried, but there was none to save them, even unto the Lord, but he answered them not. Then did I beat them small and the dust before the wind. I did cast them out as the dirt in the street. Thou hast delivered me from the striving of the people, and thou hast made me the head of the heathen. A people whom I have not known shall serve me. As soon as they hear of me, they shall obey me, and strangers shall submit themselves unto me. The stranger shall fade away, and be afraid out of their close places. The Lord liveth, and blessed me, my rock, and let the God of my salvation be exalted. It is God that avenged me and subdued the people under me. He delivered me from mine enemies. Yea, thou liftest up me above those that rise up against me. Thou hast delivered me from the violent man. Therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name. Great deliverance given he to his king, and showeth mercy to his anointed, to David and to his seed forevermore. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon.
pong Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Binigyan niyo po kami ng magandang araw, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po ang mga tatayo po sa pulpito po mamaya, Panginoon. Kayo na po mag-ingat po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Ayun lamang po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat at tayo po'y manatiling tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon ng dalawang hymn. Great is thy faithfulness. Ready, sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning,
Amen. When you look at others with their lands and gold, think of Christ's promise to his wealth untold. Count your many blessings, your reward in heaven, not your whole chorus. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God. On the last verse. So amid the conflict, whether great or small, do not discourage what is over all. Count your many blessings, angels will attend. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Tayo po lahat ay makakupo na. Tuwagin na po natin ang ating choir. Sorrows surround us, while treading life's road. Troubles confound us, make heavy our load. Fetters that bound us no longer will go. After the sunrise, how happy we'll be. After the sunrise, Happy we'll be. We know after the sunrise, Jesus will see in heaven, all will be glory, singing the story. After the sunrise, how happy we'll be. Shadows will vanish when morning shall come. Love light will vanish, its vapors like scum. Even the clannish together will hum. After the sunrise, how happy we'll be. after the sunrise, Happy we'll be. We know after the sunrise, Jesus will see in heaven, all will be glory, singing the story. After the sunrise, how happy we'll be. Angels are waiting to carry the news. Christ and the building no longer refuse. Seas on our waiting, be changing your views. After the sunrise, how happy we'll be. after the sunrise, Happy we'll be. We know after the sunrise, Jesus will see in heaven, all will be glory, singing the story. After the sunrise, how happy we'll be. after the sunrise, Happy we'll be. After the sunrise, Jesus will see in heaven, all will be glory, singing the story. After the sunrise, how happy we'll be. After the sunrise, how happy we'll be.
Good morning po. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of the vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Jesus is the sweetest name I know, and is just the same as His lovely name, and that's the reason why I love Him so. Oh, Jesus is the sweetest name I know. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man
Thank you, Mami. Salamat sa ating mga awitan. At tayo po ay naihanda na sa ating pong pagmiministeryo. Salamat sa Panginoon, ang ating pong bread ay pambungad sa ating ministry. At yung ating pong prayer partner ministry, the same also. At ang susunod po natin ay ang ating pong worship service. Ano po? At pagkatapos nito, yung ating choir practice naman. So, iyan po yung 4 na ating pong ginagamit at madadagdagan pa po yan sa mga ilang buwan nating pagmiministeryo. At I hope that you could join, you could minister, at makasama po namin kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tumayo na po tayo, at tayo po ay magbabasa na ng salita ng Diyos. Salamat sa mga tumayo, naglingkod at nagministeryo po sa atin. Nawa po ay gawin din po nating maglingkuran sa bawat isa. Colossians chapter 1, and then Colossians chapter 4, and then babalikan po natin ang aklat ni Philemon. Ipitin nyo lang po. Hanapin nyo po dyan. Colossians chapter 1, Colossians chapter 4, and then book of Philemon. Pagkatapos po ng 2 Timothy, Titus, and then Philemon. Kita na po? Colossians chapter 1, verse 7, 8, and 9. As ye also learn of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Pwede po kayong sumabay habang tayo po ay nagbabasa. Chapter 4, verse 12. And Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayer, that ye may be stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him record that he had a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Book of Philemon, verse 23. There salute thee, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus. The unsung minister, Epaphras. Ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan, charming or lovely, mapagmahal. At ibig sabihin ay very approachable ang taong ito. At siya po ang ginamit ng Panginoon para ang church sa Colossae ay maitayo. At kasama niyang bilanggo ay si Pablo. Isa sa mga bunga ni Pablo ay si Epaphras sa bilangguan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po kami. At sa oras nito, ang buhay naman po ni Epaphras, na kung saan ay nabanggit dito po sa mission journey ni Paul at isa sa mga na-convert. Dalangin ko ang inyong pagkilos, ang banal na espiritu na siyang mangungusap sa amin upang kami ay matuto ng inyong mga salita. Aging halimbawa ito, nakatularan po namin na pwede kaming gumaya ng mga mananampalatayang naglilingkod at nagtatapat po sa inyo. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Paki-ano nga ko yan ng konti para hindi ako sumisigaw. Now, I said unsung minister. May mga naririnig tayong unsung minister o unsung hero. UNSUNG. Mga hindi kilala, mga hindi tanyag, hindi bantog, hindi sila mga popular. Sa panahon natin, kabaliktaran po yan. They are dealing with this
Kaya sila po ay nagpapakamatay. They want more. They want to be well-known. Gusto nila kilalang-kilala sila sa larangan po ng ganito, ng ganyan, ng ganito. At pag-uusapan ang mga karera sa buhay, may mga kilalang-kilala po tayo. Pagdating sa business, okay, andyan ang mga tycoon, yung mga kilalang mga talagang businessman. Pagdating sa atleta, ganun din. Mga tinatawag na the greatest of all time, okay, mga pioneer. But this time, hindi po ang pag-uusapan natin ay mga kilala. Sapagkat kilala na nga bakit pag-uusapan? Di ba? Sa eskwelahan, ganun din. Parang napakasimple lang, pero mas madalas tinatawag yung mga mabuboka, yung mga matataas ang grado. Okay? Pag mayaman, the same also. Sa community natin, the same also, ganun din. May mga kilalang kilala. At wag na wang mangyari na tayo ay kilala, kayo'y kilala pagdating sa kabalastugan. Magaling sa inuman, magaling sa toma-toma, magaling sa barkada, sa ganito. Walang dating, mga kapatid. Kilala sa basag ulo. But this time, ang pag-uusapan natin ay taong ginamit ng Diyos para ang gawain sa Kolose ay maitatag. Ang Kolose po ay nasa Asia Minor. Ano po? When I say Asia Minor, iyan po ay nasa babayan, ang nakababa nila ay Mediterranean Sea. Pag tumingin kayong ganun sa mapa, ang Jerusalem ay nasa baba, tapos Damascus, and then Antioch. And then pag bumaba pa ng konti, andun po yung Kolose. At binanggit po dyan sa Bible, yung mga lugar na kung saan ay pinagministeryuhan ni Pablo. Yung dun sa Hierapolis at saka dun sa Ephesus, yan ang inikutan ni Epapras. Ano po? Diyan po siya nagministeryo. At makikita natin, yung ansang minister na ito po ay isang Kristiyanong gumagawa ng paglilingkod sa Panginoon na may kasamang kabutihan at sakripisyo na walang hinihinging kapalit. Ito po yun, si Epapras. Siya yung klase ng mananampalataya na pagpupunta sa simbahan, ayaw niyang makilala. Kumbaga, ang paa niya ay nakatutok o nakadampilang sa lupa. Tungkulin ng isang ansang minister nito ay ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang Diyos. Para sa ikabubuti ng iba, ikalalago, at sa ikatitibay ng Kristiyano. Siya yun. Ito yun si Epapras. Yung bang gagamitin niya yung kanyang sarili para ma-encourage niya yung kanyang kapatid. Mga kapatid, ang sarap makakita ng ganitong Kristiyano. Yung bang ipagpe-pray ka, dadalawin ka, sasabihin sa iyo, magpatuloy ka lang kapatid, ituloy mo lang yan para sa Panginoon, gawin mo lang yan para sa Diyos, gawin mo lang yan para sa Panginoon. Ibig sabihin, mas pipiliin niyang magbuwis ng buhay, ng kanyang oras, ng kanyang dugo, pawis, at magsasakripisyo alang-alang kay Kristo. Para lang doon sa isang kaluluwa na matigas ang ulo. Naalala ko tuloy nung ganyan ako, mga kapatid, talagang kung walang nagpagal sa inyong pastor, na kung ako ay magbibigay lang ng oras sa sarili ko, mga kapatid, talagang gugugulin ko doon sa pagbabasketball, sa karir ko, sa tinatahak kong pangarap sa buhay. Kumbaga parang kung walang papansin sa akin, madadivert ang utak ko doon. Doon na lang ako magbubuhos ng aking panahon at oras. Pero salamat, may nagbigay pansin. Anak, alam mo, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kung maglilingkod ka habang nag-aaral ka, kung maglilingkod ka habang nagtatrabaho ka, ito ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, ang sarap sapagkat si Pablo ay nag-spend ng 3 taon sa pagtuturo sa Ephesus na ngayon ay Turkey na, kung tawagin. At
si Epapras sa kanyang pagdalaw doon sa Ephesus ay na-meet niya ang nakabilanggong ito. House arrest kasi mga kapatid. Nakakulong yan, nasa bahay yan, pero may mga sundalong nakapaikot sa kanya. Hindi siya pwedeng lumayo. House arrest. At dito sa Ephesus na ito, nangangaral si Pablo at isa si Epapras na na-convert. At sa kanyang pagkarinig ng pangangaral ni Paul, dahil kilala nila si Paul bilang isang mang-uusig, kilala nila si Paul bilang isang mantutuligsa ng mga Kristiyano, kumakalagkad, pumapatay. Pero nang marinig niya si Pablo na binago ng Diyos, kinilos ng Panginoon, mga kapatid, nahimok siya. Kaya merong Epapras. Kaya nung siya ay makakilala sa Panginoon, bumalik siya sa lugar ng Kolosa, na kung saan binaliktad niya ang Kolosa ng maraming salita ng Panginoon dahil ang Kolosa ay maraming paniniwala. Naniniwala sila sa creation na kung saan dapat sinasamba. Na kung saan ang mga tao doon ay mas bibigyang pansin ang sariling katawan. Kumbaga parang i-isolate yung sarili at mamumuhay ng nasa bundok para maging banal. May mga ganyan mga tao, mga kapatid. Ina-isolate yung mga sarili. Bumakyat sa bundok. At ito yung na-encounter ni Epapras nang siya po ay gamitin niya ng Diyos para maitayo ang gawain sa Kolosa. Yan po yung background niyan. Kaya nang sumulat muli si Pablo sa Kolosa gamit si Epapras, dahil kinuwento ni Epapras ang nangyari sa church sa Kolosa. May mga mysticism and asceticism na turo sa loob ng iglesia na kung saan pumasok sa loob ng iglesia. Pumasok yung mga philosopher, yung karunungan ng tao na kinakailangan maging matuhusay ka, maging marunong ka, mahalin mo ang sarili mo para maging katanggap ka sa Panginoon. Mga kapatid, maling turo yun. Na kaya tayo naging kaaya-aya sa harapan ng Diyos sapagkat tayo ay binili ng Diyos sa kanyang dugo. Wala naman tayo, mga kapatid. Kung pagbabasihan ang talino at husay, sino tayo? Hindi tayo pare-pareho ng edukasyon, hindi tayo pare-pareho ng mga kalagayan sa buhay. Kung pagbabasihan ang kalagayan sa buhay at upang maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, mga kapatid, maraming hindi papasa. Kaya dito, makikita po natin yung mga practices, kaya binanggit diyan, beware, ang sabi ng chapter 2, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men. Kaya dito, itong panahon nito, mga kapatid, dito sumibol ang mga matatalinong tao, ang mga magagaling na tao, na kung wala kang sasabihin, hindi ka karapat dapat tumayo doon sa mga high heels na tinatawag. Yung bang kaya mong makipagkatwiran, yung kaya mong makipagdebate. At naka-encounter niyan si Pablo sa Athens. Dito sa atin, mga kapatid, sila yung mga taong nagsasalita sa lansangan na ito ang aking pakikibaka, ito yung aming ipinaglalaban. Mga kapatid, di ba may mga ganyan eh. Pero sa oras nito, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sapagkat sa paanan ni Pablo, merong naitayong Epapras na kung saan naturuan sa bilangguan, na kung saan nabago ang buhay at bumalik siya sa Kolosa para ituro ang pangalan ni Kristo. Na kung saan ang pangalan ni Kristo ang pinakaulo, siya ang pinakapangunahin sa buhay ng tao, na si Kristo ang tagapagligtas, na si Kristo ang magpapalaya sa lahat ng kaalaman ng tao. Alam niyo, yung kaalaman ng tao, iyan ang nagpapagulo lalo eh. Mas marami kang alam, mas maraming magulo sa buhay natin. Magandang simple ka lang. At yung kaalaman na meron ka, kayang-kaya mong dalin. Hindi yung kaalaman na ikaw ang dinadala. Kaya maraming tao ang aburido sa buhay kasi marami siyang alam. Gusto niya ganito, ganyan. Dapat ganito, ganyan. Dapat ganito, ganyan. Mga kapatid, kapag ka ganun ang buhay natin, very idealistic. Walang masama kung nililimi mong mabuti para hindi ka magkamali. Sa gabay ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, trust in the Lord.
Magtiwala ka. Kasi kung hindi ka magtitiwala at magiging pilosopo ka sa sarili mo, magbabanal-banalan ka, mga kapatid, wala kang mag-aabot. Wala kang matatamo. Puro nabubuhay ka lang sa pagiging pilosopo. Kuya, nag-feedback. So number 1, that Epaphras was a dear fellow servant. Binanggit po dyan sa unang binasa natin. As she also learned, Epaphras, our dear, dear na, fellow pa eh. Paano ba to ginagamit sa English? Yung bang masyadong pagbibigay pansin sa kanyang relasyon. Napag-usapan na po natin yan, si Philemon. Na kung saan ay itinuturing niyang mahal, kaibig-ibig. Ang sabi niya po dito ay dear fellow servant. Ibig sabihin, sa kahirapan na meron si Pablo, sa pagtitiis na meron si Pablo, sa lahat ng bagay na merong pasakit si Pablo, mga kapatid, alam niya, hindi siya nag-iisa. Yung kanyang nararamdaman na gutom, hirap, at pagmalasakit sa buhay, mga kapatid, alam niya, may mga taong nakakaramdam sa kanya. Hindi yung Kristiyanong naghihirap ka na, naglilingkod ka na, hindi pa maramdaman ng ibang Kristiyano. Sana po wag mangyari sa church natin yan na habang merong nagtatrabaho at merong nagpapagal ay merong nagtatawanan. Habang merong handang gustong makinig, matuto, ay meron sa kongregasyon na para talaga? Mga kapatid, ang tawag natin doon ay hipokrito. Ingrato. Kung merong gustong matuto at merong pang gustong makaalam, mga kapatid, magpasalamat tayo dahil merong mga taong handang gustong matuto. Kaya ang sabi dito ni Pablo, Epaphras, my fellow servant, laborer in the Lord. Kasi si Epaphras, mga kapatid, nakasama sa bilangguan. Sinulatan niya, hindi nga nakita ni Pablo ang church na ito eh. Naririnig lang niya, nababalitaan lang niya ang tungkol sa mga taga-Kolosa. Kaya ang sabi niya po dito, Epaphras was a dear fellow servant. Verse 7, binanggit po dyan. Dear fellow servant, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ako kapag tayo ay nagle-labor sa Panginoon, nagtatrabaho tayo sa Panginoon, gumagawa kayo sa Panginoon, meron tumatapik ng balikat mo. Kasi yung tumatapik ng balikat mo, naiintindihan din niya ang pagpapagal mo. Huwag yung pakopya-kopya pagdating sa eskwelahan. Ikaw naghihirap ka sa klase mo, gusto mong maka-ono, nagtatsaga ka, meron kang katabi, gusto lang kumukopya. Kahit sa pagtatrabaho natin, walang daya. Nagpapagal ka, nagtatrabaho ka na may katsagaan. Kapag nakita ka ng amo mo na ganun ka katsaga, mga kapatid, ngayon, tumaas na ng 85 pesos. Ewan ko, kasama Rizal. Kaya yung 600, pakikwenta nga, 675 ba yun? 690 ay nadagdagan na ng 85. Purihin ang Panginoon. May mararating na yung 600. Magkano? Kwentahin nga kung magkano. Ha? 775. Yun lang? 775? Talaga? Mababa pa rin. Ikaw, Brother Jerry, magkano sinusweldo ang sarili mo? Isang araw. Grabe, ang hirap, mga kapatid. Kaya kapag ka ganun, mga kapatid, at walang Panginoon, at hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, tapos nagtatrabaho ka na talagang sinusubsob mo yung ulo mo, nguso mo pa, mga kapatid, tapos walang Panginoon, paano na? Kaya ang sabi dito ni Pablo, my fellow dear servant, naiintindihan niya, nauunawaan niya yung kahirapan na meron si Epaphras. Mga kapatid, sana po, ma-appreciate natin ang mga nagpapagal sa Panginoon. Kaya hindi ma-appreciate kasi hindi ka pa naglilingkod.
Kung kayo ay sasama sa akin, hindi enough ang isang araw. May kasamang gutom yan, may gasolina yan, may init yan, masusunog ka dyan. Kung lahat lang ay sasama sa pagmiministeryo tuwing Saturday, mga kapatid, how I wish, mga kapatid, marami tayong maaabot sa Panginoon. Hindi kaya eh. Hindi kaya. Nahihiya nga ako eh. Pagka halimbawang aakyat kami dito kasi namamasahe pa kami. Nabanggit ko nga nung Wednesday eh, may mga pamilya tayo na gumagastos, bit-bit ang pamilya. Imbis na i-offering na lang mga kapatid, gagastos ng 150 para mag-commute. At kung meron kami kahit papanong spare na pera, mapabilis ang pagbabiyahe namin, mag-i-drive kami, mag-grab kami. Panginoon, patawarin niyo ako, pero itong sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Nakakahiya. Kung dito lang tayo sa silangan, tinatamad pa tayo. Epaphras was a dear fellow servant. A laborer. Pag sinabi nating laborer, mga kapatid, talagang ang pagtatrabaho, yung mga naka-aircon ba sa inyo, pag naka-aircon kayo, sasabihin nyo, masaya? Paano kayo nagtatrabahong walang aircon? Masaya din? Hindi, pare-pareho eh. Lahat ng trabaho sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, may paghihirap. Kumita ka ng 5-digit, kumita ka ng 6-digit, lahat may paghihirap. Mahihirapan ka talaga. Parang may naririnig akong bumubulong. Sa kapitbahay ba yun? O sa microphone ko? He was a dear fellow servant. Epaphras was a faithful minister of Christ. Undoubtedly, mga kapatid, he became a successful because of his faithfulness sa Panginoon. He emphasized that he was a faithful minister. Tapat, mga kapatid. Sabi ng verse 7, who is for you a faithful minister of Christ. Unsung heroes ito, mga kapatid. Kahit walang recognition, siguro kung uso na ang Facebook nung panahong ito, baka kilalang kilala. Hindi nga nila alam eh. Wala silang idea na how I wish lahat ng mga pangalang ito ay mabanggit natin sa panahon natin. Na kapag mababanggit natin ang kanilang mga pangalan, mga kapatid, oh, what a rejoice in heaven na nare-recognize natin sila. Faithful minister of Christ, mga kapatid. Kaya po, naibilang ni Pablo si Epaphras bilang isang tapat na ministeryo ng Panginoon. Mga kapatid, tayo ba ay tapat sa Panginoon? Ako, mga kapatid, tanungin niyo ako, hindi pa ako tapat sa Panginoon. Nahihiya ako sa Panginoon. Hindi ko nga lang alam kung paano ko sasabihin, Panginoon, nakakahiya. Kung pagbabasihan ang qualification ng bishop, if a man desire the office of bishop, mga kapatid, binanggit dun. Hindi ako papasa. Nahihiya ako sa Panginoon. Pagkatapos nito, mga kapatid, magko-choir practice tayo. Ang choir practice na po natin ay may Sabado at Linggo na kung saan ang mga bata natin ay i-join na sa adult. Sa adult. Yung talagang kakanta, yung talagang bubuka ang bibig na maririnig ko ang boses. Kailangan natin ng mga faithful men sa panahon natin ngayon. Faithful sa logistic, sa instrument. Hindi yung naingganyo lang kasi nakita mo tumutugtog yung bata, natuwa ka sa itsura ng gitara. Magpapabili tayo, may magi-sponsor sa atin. After a month, mga kapatid, wala na yung faithfulness. Same with violin, same with organ, mga kapatid. Gagastusan natin, ipagpe-pray natin, i-encourage natin, and later on, mga kapatid, yung faithfulness, wala na.
I understand, nag-aaral. I understand, walang pera. I understand, mga kapatid, nagsisimula ang church natin. I don't know, mga kapatid, nagsisimula pa nga lang ba tayo? Magte-10 years na tayo. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung always available. Yung handang magpagamit sa Panginoon. Hindi kung kailan maisipan, hindi kung kailan maluwag, hindi kung kailan okay, saka mo lang siya makikita para sa Panginoon. Mga kapatid, Epaphras was a faithful minister of Christ. Kahit hindi pinuntahan ni Pablo ang church, kahit walang leader na nakatingin, dahil nakatingin siya kay Kristo, tapat niyang gagawin para sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko kayo nakikita. Ang madalas makakita sa inyo ay sino? Ang Panginoon. Buti nga yung mga estudyante natin eh. Kahit alas 5 ng madaling araw ang klase, makikita mo, bumabangon mag-isa eh. Kahit nakapikit eh. Ngayon, alam na, hindi na ng anak, bunso ko, ibig sabihin ng gumising sa umaga. Anong term nila yung binagamit? Morning person. Morning person daw si Sean, okay? Sino ba sa inyo mga morning person? Yung bang pagdating ng alas 5 o alas 4, hindi ako, ang body clock ko, si Mrs., ano bang body clock mo? Morning person. Hindi, ibig sabihin, kahit anong pagod mo, kahit alauna ka natulog, automatic yung katawan mo, para kang manok. Yun yung tinatawag na morning person. Pagdating ng alas 12, bago dumating ang alas 12, marami ka nang natapos. Iba kasi yung marami kang natapos sa umaga kaysa yung sisimo mo pa lang ng alas 12. Kumbaga, bago pumutok yung bato sa init, mga kapatid, bago sumikat ang araw, marami ka nang nalaban para pag sumikat ng alas 10, tuyong-tuyo, alauna pa lang, alas 12 pa lang, nakukuha mo na yung sinampay. Mga kapatid, ayaw nyo akong tingnan. Sinasamahan ko ng practical yung lesson natin. Ikaw yung nanay na hindi ka po pwedeng mauna sa asawa mo. Baliktad. Ikaw yung nanay na hindi ka pwedeng mauna sa kapitbahay mo. Maunahan. Ba't sinabi kong mauna? Mali yung term ko, no? Ang sinasabi ko dito, mga kapatid, tapat nga tayo sa ginagawa natin sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho natin. Maging tapat tayo lalo sa Panginoon. Kasi kung magiging tapat tayo sa Panginoon, mga kapatid, at wala na tayong mapaglalagyan ng mga kaluluwa sa church, alam niyo kung sino matutuwa dito? Una ang Panginoon, pero wala kang lubos na yung paglagyan ng kagalakan. Bakit? Kasi ginamit ka ng Panginoon para lumago ang gawain ng church. Matutuwa kayo. Matutuwa ako eh. Bakit? Naging kasangkapan ako, naging bahagi ako ng kalaguan ng gawain ng Diyos. Kapag ka ang gawain ng Diyos ay lumalago, mga kapatid, kasamang pagpapalain ng Diyos ang mga tahanang naglilingkod sa And church natin composed of families. The community is composed of families. Kaya inaayos natin ang pamilya natin. Kung merong dapat ayusin, may dapat plantsahin, mga kapatid, dapat itama. Lalo sa mag-asawa. Kasi kayo ang gagamitin ng Diyos para dyan sa paglilingkod na yan. Mga kapatid, andyan pa ba kayo? Epaphras was a dear fellow servant. Epaphras was a faithful minister of Christ. Epaphras was a bearer of good news. Colossians chapter 1 verse 8, who also declared unto us your love in the Spirit. May magpapatotoo. May magsasabi. Kaya dumating kay Pablo, ang pag-ibig ng mga taga-Kolosa ay dahil kay Epaphras.
Kapag ka ang isang balita ay nakarating sa leader, concern ang church, concern sa spiritual condition ng miyembro, mga kapatid, hindi chismis ang tawag doon. Baka minsan magagalit pa kayo, ba't sinabi mo kay pastor? Sino nagsabi kay pastor? Mga kapatid, pag dumating kay pastor, automatic yan, hindi chismis. That is a concern. Hindi po pwedeng sa anak. Yung kwento, yung balita na masama, ang nag-uusap lang mga anak. Ang nag-uusap lang puro barkada, hindi nakarating sa tamang authority. Pag doon nangyari mga kapatid, walang problemang nasosolve. Kinakailangan directly makarating sa pinaka-head, makarating sa pinaka-pastor para magkaroon ng katugunan kaagad. Mga kapatid, pag binaliwala natin yan, hindi natin nire-recognize ang leadership. Darating ang panahon, magiging leader ka rin, magiging nanay ka din, magiging tatay ka din, or pwede kang maging leader sa kumpanya, maging boss ka, maging manager ka. Pagka may merong mga pag-uusap na hindi maganda at pinagchichismisan na, mga kapatid, walang problemang nasosolve. Kaya sa church natin, mga kapatid, kung may bumisita sa inyo, may dumalaw sa atin, o ako man, huwag kayong mahiyang magsalita. Kasi, kaya dumalaw sapagkat concern para sa ikatitibay mo, para maliwanagan ka, para mapayuhan ka, para mapagsabihan ka, makorek ka, may tamang taong gagamitin sa buhay mo. Alam nga naman nagka-problema ka, ang gusto mo makausap, yung karpintero nyo. Hindi po pwedeng ganun. Nagka-problema ka sa grade mo, sino kakausapin mo? Teacher mo. Hindi yung kung sino-sino. Pag nagka-problema ka sa amo mo o sa trabaho mo, ang lalapitan mo, amo mo. Kaya po dito, Epaphras was a bearer of good news kasi nababalitaan ni Pablo ang laking pag-ibig ng mga taga-Kolosa. Mga kapatid, sana ang mga balitang naririnig po natin ay magagandang balita para sa Panginoon. Andyan pa po ba kayo mga kapatid? Hindi na kayo nakatingin sa akin mga kapatid. Nagsasalita ako dito bilang tatay at pastor ninyo. Epaphras was a dear fellow servant, a faithful minister of Christ, was a bearer of good news. Epaphras was a man of prayer. Siya din po ay taong mapanalanginin. Ang sabi po diyan sa Colossians chapter 4, tingnan po ninyo, kaya po binasa natin, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers. Tignan nyo, pinagpapagalan niya yung panalangin, mga kapatid. Bakit kaya, alam nyo, ang panalangin, mga kapatid, pinagsisikapan, talagang may trabaho. Pinagtatrabahuhan. Ibig sabihin, hindi lang ito dadaan sa umaga o sa gabi, talagang nagdi-desire ka na manalangin sa Panginoon. Yung bang talagang ilalagay mo na sa puso mo ang manalangin. Kaya dito sa kanyang panalangin, mga kapatid, ang sabi po dyan, always, tingnan nyo po sa Colossians chapter 4 verse 12, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always. Ibig sabihin, yung panalangin ito, mga kapatid, hindi pa andap-andap, persistent ito. Kaya yung kanyang panalangin ay may kasamang gawa. Tuloy-tuloy. Ang sabi po dyan, always. At tinuruan naman po tayo ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Anong sabi po doon? Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, that men ought always to pray and not to faint. Manalangin tayo ng walang patid. Huwag tayong manghimagod, huwag tayong mapagod sa ating mga ginagawa. It was a performing prayer, mga kapatid. Hindi lamang always, kundi gumagawa ito. Ang sabi niya po rito, always laboring fervently. Laging nagsisikap dahil sa inyo, sa kanyang mga kapatid, nagsisikap tayo na manalangin. Nagsisikap akong manalangin para sa iyo. Ibig sabihin, gumagawa ako ng paraan. Mga kapatid, tingnan niyong mabuti. Ako'y nagsisikap
Nagtatrabaho ako sa panalangin para sa inyo. Nakukuha niyo ibig sabihin, mga kapatid? You're not listening. Nagtatrabaho ako, mga kapatid. Ang unang naitatag sa church natin, prayer meeting. I believe in the power of prayer. Naniniwala ako sa pwedeng gawin ng panalangin. Kaya ang sabi dito, always laboring, fervently. Nagsisikap siya, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kung gusto nating magkaroon ng katugunan ang mga panalangin natin sa buhay, gusto nating umunlad sa Panginoon, gusto nating maayos ang pamilya natin, magsumikap kang manalangin sa Diyos. Kaya walang tugon, kasi yung panalangin, hindi natin ginagawa. Kaya walang maligtas, kasi hindi ka lumuluhod sa Panginoon. Hindi tayo nagsisikap na magtrabaho sa panalangin. Nung hindi pa tayo mananampalataya, mga kapatid, kung kanini-kanino tayo tumatawag. Napakadaming mga imahe, may mga kinakabisado pa. Pero dito kay Epapras, mga kapatid, ang sabi niya, laboring, nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang panalangin. Mga kapatid, gusto natin magtagumpay? Gusto mo magkaroon ng bunga ang buhay mo? Manalangin ka. Ang dami nga nating hawak na cellphone eh. Pag tumunog na ang 6:33, mga kapatid, how I wish, Sister Carmelita, yung mga kasakasama ko sa panalangin, this time, sana, makikita ko yan kung kakarga, kung nabigyang diin ang sermon ng panalangin. Si nanay ba nakapanood? Nanay Winnie. Sabi niya, sisikapin ko. Kasi patay yung kanyang kamay eh. Sabi ni Ma'am Joyce, sumama po kayo at kami ay magse-service, sumama po kayo. Ipapanalangin po namin kayo. Mga kapatid, kaya ako dumalaw doon sa kabila na na-stroke din. Kasi gusto kong ipadama ang maningas ng panalangin. Mga kapatid, ang prayer during Old Testament at saka prayer sa panahon natin, mga kapatid, pagka nagagawa mo yan, kinikilos mo ang kamay ng Diyos. Mga kapatid, andyan pa po ba tayo? Isa sa makikita mo maturity ng isang Kristiyano, hindi siya aalis sa bahay na hindi siya nagpe-pray. Alam niyo, nainggit nga ako eh, isang araw eh. Nag-deposit tayo ng 12 o'clock. Gabi na eh. Galing tayo ng prayer meeting. May kasunod ako. Guro, tapos na siya sa mall. Bihis na siya, bihis. Tapos merong nakalawit lang dun sa kanyang ano. Nahihiya ako. Ibang relihiyon, mga kapatid. Humahawak pang ganyan. Bago bumiyahe. Meron dito sa mga kapitbahay natin, pag tapat ng 3 o'clock, mga kapatid, naglalatag na yan ng maliit na kumot at doon lumuluhod. Samantalang tayo, mga kapatid, pag tumunog na, mga kapatid, sisikapin ko na mag-reply at gusto kong sabihin sa iyo, fervently, nagsisikap ako para sabihin ko sa iyong inaabot kita sa panalangin dahil ayokong manatiling ganyan ang buhay natin. Nagsisikap ba tayong manalangin, mga kapatid? It was a perfect prayer. Pagka sinasabi natin perfect prayer, ang sabi po dyan, that ye may stand perfect and complete in the will of God, that ye may become mature. Pag nagpe-pray ka, hindi mo alam ang sasabihin mo, through the Holy Spirit, tutulungan ka mag-pray. Para lumabas yung tamang panalangin. At kapag lumabas ang tamang panalangin, mga kapatid, lumalabas ang tamang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Panginoon, di ko alam ang gagawin ngayon. Ano bang decision ko? Ako, katulad ko, mga kapatid, gumagawa na ako ng schedule ko month of July. May mga nauuhan ako, tapos naiplat ko ng ganun sa calendar ko. Mga kapatid, pagka binabalikan ko, mga kapatid, doon sa isang araw, minsan 3 appointment ang nauuhan ko. I need wisdom. Hindi naman dyan lang ako pupunta, tapos dito. At yung oras magkakaiba. Mga kapatid, hindi. Minsan yung oras pare-pareho.
Humihingi ako ng wisdom sa Panginoon. Panginoon, ano dapat kong unahin? Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Panginoon, ano ang dapat alisin dito? So through prayer, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng maturity at nagkakaroon tayo ng discernment kung anong dapat gawin. It was a perfect prayer. It was a prophet prayer. Yung panalangin mo, magkakaroon ng bunga. Mga kapatid, inidiin ko lang. Kasi, ilan ba tayo sa GC natin lahat, mga kapatid? 42. Ibig sabihin, lahat ng 42 may cellphone. Tulungan niyo ako, mga kapatid. Huwag lang kayong makinig lang. Gumawa tayo sa Panginoon. Tulungan ninyo ang sarili nyo na ma-involve sa prayer. Pagka Wednesday, mga kapatid, ilang pamilya kami dito? 4 na nagpe-pray. At yung 4 na yan, galing sa eskwelahan, dadaan dito yan naka-uniforme pa. Kahit matapos kami ng 9 o'clock, just to pray for this church. Bakit? Kasi mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang bawat isa. Mahal ko kayo, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi yung panalangin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia yan, to become complete in all the will of God. Yung complete dito, mga kapatid, magkaroon ka ng katiwasayan. Kaya kapag nagpe-pray ka, ang magiging prophet nito, mga kapatid, alam nyo, ang panalangin, ibang klase, pagka tinugo ng Panginoon. Minsan parang aburido ka na, okay, paano to? Andiyan na yung bayad, andiyan na yung naniningil, andiyan na yung kinabukasan, walang baon, andito na, matatapos na yung kontrata ko, ang gulo. Mga kapatid, pag nag-pray ka, you become complete. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng katiwasayan. Nagkakaroon ng inner peace. And that is the prophet, mga kapatid. Makita mo, ay, grabe. Ibang klase, gumawa ang Panginoon. Yung may sakit, mga kapatid, minsan ang prayer, last resort eh. Last resort. How I wish hindi maging last resort ang panalangin natin. I will close with this. I still have one. Epaphras was a good, a true missionary ng Panginoon. Kasi pinuntahan niya yung Laodicea, pinuntahan niyang Areopolis, yung 3 lugar na yan, diyan na umikot si Epaphras. At yung marami pang mga kaluluwa ay naidagdag sa lugar na ito. Mga kapatid, ang buhay ni Epaphras, because he was a faithful servant. Epaphras, the unsung minister of Christ. Hindi niya gagawin para makilala siya, hindi siya magpapasikat, ginagawa pa rin niya para sa Panginoon. How I wish, mga kapatid, magkaroon tayong katulad ni Epaphras sa church natin. Maraming dapat maitayong gawain kung marami tayong mga Epaphras na maitatayo, mailalagay. Maraming mga teacher ang mailalagay, marami tayong extension mailalagay. Lubos tayong pagpapalain ng Panginoon kung lahat tayo ay maglilingkod sa Diyos. Panginoon, marami pong salamat. We will just end the message here. And we are asking for your wisdom, Panginoon, sa buhay na ito na pag-aralan namin. Hindi sadya, ito ay niloob nyo na maisulat. Very unique, Panginoon, ang mga naging leader ni Pablo. At isa nga po dyan si Epaphras. O pwede niyang ikahiya si Pablo dahil nakakulong sila pareho. Pwedeng sabihin ni Epaphras, bakit kita gagayahin? Kita mo nga yung pinagagagawa mo. Kaya tayo parehong nakulong eh. Pero hindi iyon ang nakita ni Epaphras. Nakita niya na kaya siya nakulong, kasama siya ay dahil sa pag-ibig kay Kristo. Hindi pa tayo ikukulong, mga kapatid, pero minsan tinatamad na tayo. And
And by next week, mga kapatid, minsan ang panalangin natin, gagawin lang natin kasi ito na nangyari. Yeah, by next week, mga kapatid, may banta ng matinding super typhoon. What we will do, we will pray again. Pero sana hindi po ganun. Kundi bago pa dumating, we already practice the fervent spirit in prayer. Tayo po tayong lahat. Don't take it too personal, mga kapatid. After this, babalik na kayo sa ginagawa ninyo. Ang gusto ko lang, mga kapatid, bilang leader ay mailapit kayo sa Panginoon. You will not become mature kung marami kang bulong-bulong ang gagawin dyan sa upuan. It doesn't matter, mga kapatid, kung pagtawanan tayo or kutsain tayo, as long as ginagawa mo yung para sa Panginoon. At yung mga wisdom, mga kapatid, we cannot hear it pagdating sa bahay, sa eskwelahan. Lagi ang wisdom ng preaching nasa Panginoon. Magkakaroon ng hindrances ang ating paglago kapag marami tayong bulong-bulungang ginagawa. You can come, sabi mo, Panginoon, thank you. Make me one of like Epaphras. Charming and lovely. Meron palang ganon. Opo. Very unique ang mga servant ng Panginoon. And you can be one of the unique Christian. Like Epaphras. Like Onesimus. Dating magnanakaw pero nakakilala sa pangangaral ni Pablo. Salamat may Pablo na nagtuturo. Very sharp yung kanyang mga words. Masakit yun, mga kapatid. Pero may mga naliligtas. Parang hindi mo tatanggapin kung pag-uusapan ang pasya na meron ka sa iyong kaisipan. Pwede mong sabihin, sobra naman. Pero mga kapatid, kapag salita ng Panginoon, masakit pero may kagalingan ito. Hindi mo tatanggapin, pero mga kapatid, may kapalit ito. I am praying, mga kapatid. I am praying para sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging katulad ng mga karakter na ito, katulad ni Epaphras. Sa paglapit po ng bawat isa, ma-apply po namin ang mga natutunan namin. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, Panginoon, gawin niyong sakdal ang aming paglilingkod sa inyo. Salamat po dahil may preaching, may message kung saan ay napaghukuran na namin ng kalakasan. Katagpuin niyo, Panginoon, ang inyong mga anak. Hindi lamang ang isa o dalawa, kundi lahat po kami ay katagpuin po ninyo. Ano man ang inlapit ng inyong mga anak, o Panginoon, magpakumbaba kami na maitama ang lahat. Salamat po, pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
po tayo habang tayo po ay nag-prepare ng ating mga offering, ng ating mga tithes sa Panginoon. If you are blessed this week, ay ibalik natin na may pagmamahal sa Panginoon. Our church practice tithes. Hindi po tayo cheerful giving lang. Kasi when you give, it means you are cheerfully giving. Pag mahal mo ang Panginoon, nagbibigay ka, mga kapatid, may kagalakan sa puso. Awit po tayo, dakilang katapatan. Marshan? Okay, one more. Let us sing. Go. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Oh, katulad ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanggap. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking hinihiling. Chorus. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Number 2. Kaya, O Diyos, ika'y aking hinihiling. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong kapatawaran, pag-ibig walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong. Tayo na po tayo na. Second chorus. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo't matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. O Diyos. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa inyong katapatan sa amin, hindi lamang po ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Masumpungan niyo lang kami, Panginoon, na nagtatapat sa inyo at gawin pa rin ang para sa inyo. Panginoon, dalangin ko ang mga salaping nalikom, gamitin niyo ito sa inyong gawain. Patuloy niyo pong ibalik ng doble tigit ang mga pagpapagal po nila sa inyo upang masapatan din dakilang Diyos ang mga gastusin, ang mga bayarin namin
sa aming personal na buhay, sa iglesyang ito. Wala na kami, Panginoon, gagawin kundi ang magtapat sa inyo kasabay ng aming paglilingkod. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. In details po ay may nagbe-birthday ba ngayong buwan ng July? Let me know kung kailan po ang ating announcement lamang po, makinig mabuti. Ang ating pong prayer meeting every Wednesday ay nagsisimula po ng alas 7. Meron pa rin tayong Bible reading, meron pa rin po tayong PPM natin. At tuloy-tuloy lang po yung ating ginagawa na yan. Kasi yan lang po kinakailangan ma-perfect natin talaga. Ibig sabihin, talagang lahat ay magbibigay ng atensyon ay hindi ko nakikitang hindi bibless ng Panginoon. Kaya pagbigyan po natin ng panahon ang ating pong prayer meeting. And then, mamaya po ay kausapin ko ang choir natin regarding sa pagsasama ng children's choir and adult choir po natin. Pero meron pa rin tayong children's choir. Okay, sasalain ko lang mamaya. Okay? And then, ipag-pray po ninyo ang pagbabalik po ng hardin ng panalangin. Hardin ng panalangin. Kaya mangangailangan ako ng mga special number pa rin, ng mga aawit pa rin bago ang ating mga prayer requests. Mas tutuon po tayo ng panahon sa pagpe-pray. Hindi po yung mas mahaba yung mga sasabihin, yung devotion, kundi talagang ang pangunahin ng hardin ng panalangin ay prayer. At minsan nangyayari po, mas mahaba pa yung message, wala namang problema doon, kaya lang yung purpose ng ating program, to give more time in prayer, hindi po ganun na nangyari. Kaya po, niloob na ng Panginoon na tapusin muna natin yan, magkaroon tayo ng bagong segment, at ipag-pray po natin. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? Ipag-pray po natin ang Pastor Sam sa magiging kabuuan ng ating programa. Yung pagle-layout po nito, babaguhin natin, ang logo natin, babaguhin natin. Ano man tawag doon sa pinaka-titles, title heading natin? Sa mga yung pinaka-head natin, papalitan din po natin. So, ibig sabihin, magre-revamp po tayo, magbabago po tayo ng anyo ng ating mga layout na ito. So, pag-pray lang po ninyo, plus yung mga gagamitin ng Panginoon dito po sa likod ng hardin ng panalangin. Magre-restore po tayo ng ministry. And then, tuloy-tuloy po ang pagtuturo natin ng mga bata every Saturday. Pero ang ating format po dyan, may turo kahapon, next Saturday, wala. And then, balik ulit tayo next Saturday. Para nang sa ganun, may time. And then, yung magiging wala tayo ng Saturday, magkakaroon po tayo dyan ng tinatawag na tracts distribution po. Okay? Talagang magka-campaign tayo ng paikot-ikot dyan. Kahit ilang beses nating nabigyan na yan, ay ganun pa rin po ang gagawin natin. Magbibigay pa rin po tayo. Okay? Ano pa ba yung isang announcement ko? August 31, ang Pastor Greg po ay nag-i-invite para po sa ating youth symposium na tinatawag. May konting bayad po yan, pag-ipunan na lang po natin. At ang sasakyan naman po ay nakakahiram tayo sa Mother Church natin. So, yan po. Ano pa ba nakalimutan ko? Yung Pray for Israel sa August 4, 5 tao lang po ang kailangan dyan. Libre naman po yan, sa Tagaytay po gagawin. Kasi ang dumadating po dyan ay yung ambassador ng Israel. Kaya mamimit po natin. Kung may ma-invite ng mga ilang Hudyo, at least makakita man lang tayo ng Hudyo, mga kapatid. Ha? Baka lumipas itong buwang ito, ang buhay natin, ni isang Hudyo, wala tayong namit. Ako, nakamit na ako ng mga Hudyo. Walang Hudyong mahirap. Lahat ng Hudyo sa ibabaw ng lupa, mayayaman. Mayayaman talaga. Talagang hindi pinabayaan ng Panginoon yan. Chosen yan apple of the eye ng Panginoon yan. Okay? Makamit man lang tayo. Baka mamaya, taga sa Silangan, may Hudyo rito. Ha? Alam nyo, ang Marikina, nang tayo ay kumupkop ng mga Hudyo, nang i-annihilate ng mga German ang mga Hudyo, isa tayo sa kumupkop. At meron dyan sa Pilipinas, sa Marikina, alam ko Marikina ay isa sa mga naging recipient niyan. Kumalat po yan para lang itago ang mga Hudyo. So pag-pray po natin, ang August 4 ay, balik kami dalawa ni Mrs. Ewan ko kung itong 3, kasi 5 lang po ang required bawat At iano natin, tingnan natin kung sino po makakasama, okay? 5 lang po yan. Kaya kami, magmumuto na lang kami ni Mrs. At enjoy na lang namin yung aming travel doon. Okay? Announcement? Yes, preacher. Ngayon na? Magmumotor kayo. Motor na lang, ha? O sige. O kung edi isa na lang ang kailangan pala. Kung gano'n. Okay, kasi may pagkain po yan.
Talagang may presentation po silang ginagawa dyan. Talagang may presentation. Okay? May nakalimutan pa po ba tayo? Mga kapatid? May nakalimutan pa ba ako? At, okay, pagkatapos nito, choir practice tayo. Kakausapin ko lang ang children's choir at ang ating adult choir. Pastor Sam, may nakalimutan pa ba ako? Yung mini sports fest sa July, tuloy ba yan? Tuloy? August? August 21. Ako, sana wag maitapat. Dahil may biyahe po ako ng Matnog at Sagada. Pagpay lang po ninyo yung mga travel ko. Tapos meron akong isang linggo, one Sunday na wala ako. Kaya Pastor Sam naman na magte-take church dito. At ako po ay magsasalita sa Cavite. Okay, may nakalimutan. May nagbe-birthday po ba ngayong buwan ng July? Next week pa. Okay, o sige po, tumayo na po tayong lahat. Ang aking bilin sa mga anak natin, sa mga estudyante natin, mag-aral kayong mabuti. Hindi ko binago ang average ng 20 pesos natin. Ang 90% ay 90% pa rin. Okay? Talagang tumaas no? Ay, letters na ba? Ha? Oh, talaga? Grading system bago? Okay? Ang mga kapatid, ano to sa Blue Wave, sinabi ko kahapon? Ang PSA, hindi na kayo tatakbo ng Quezon City. Meron na sa Marikina. Okay, sa mga satellite. Blue Wave. Nailipat na. Okay? And then, may nakalimutan ako may announcement Ayun, okay, mga kapatid. Ang bagyong Inday ay mas malakas daw kaysa doon sa 2024. Ba yan? 24 Karina. Mas malakas daw, ha? Pero ang landfall pa niyan ay dadaan pa ng Guam. Mga Thursday o Friday ang dating. So, mag-ready na lang ang mga estudyante natin kung kakansela ang klase niyan o wala. Pag-pray lang po natin, ha, na maging maganda. Oo, may mga sariling meeting na kayo dyan. Harap muna kayo dito. May sariling meeting na kayo. Okay? Again, maraming salamat, Mami Shari. Sino pa yung mga si Jerry, kasama uli natin. Purihin ang Panginoon. At sino pa yung mga... Okay? Ang di na lang... Meron tayong isang Sunday na doon tayo a-attend sa Marikina. Okay? Isasabay ko na dyan ang baptism. Okay? Kaya yung mga hindi pa nababaptize, mag-ready po kayo. At pag in-announce ko na po yan, ay wag na po kayong gumawa ng hindi. Okay? Kundi talaga ituloy na po natin. Kasi tagal na po Hindi tayo nagkakaroon talaga ng pagkakatagpo niyan. Okay? Manalangin na po tayo. Tutungo na po tayo sa ating benediction. Maraming salamat po, dakilang Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na siyang aming kaligtasan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, nagtigis ng kanyang dugo para sa amin. Ibinigay ang lahat para magkaroon kami ng katiyakan. Salamat sa pagpapaalala ng banal na Espiritu ng lahat ng itinuro sa amin ni Kristo ay makonvict kami, Panginoon. Salamat sa iglesia, sa lokal na iglesia ito, na siyang nagtuturo, na may pasto, na may mga miyembro, may mga preachers, may mga leaders kayong itinalaga para ang ministeryo at ang programa ay maging maayos. Panginoon, patawarin niyo kami kung merong mga pagkukulang, pagkakamali, dakilang Diyos bilang isang tao, pero sa pangunguna ng banal na Espiritu kami maitama. O Panginoon, patatagin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy niyo pong igawad ang pagtatagumpay, ang kagalingan, ang lahat ng ito, Panginoon, sa buhay namin. Walang maitaas, Panginoon, kundi kayo lamang. Kami maibaba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang umaga at pagpalain tayo.